Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB, oras ngunyan, alas 6:55. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang liwat maray na aga po sa Indokabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal. Department of Agriculture sa Bicol may importanteng papel sa partibismo kanda pag-asenso kanda kakao business dyan sa Banwaan kanda Calabanga, Camarines Sur. Produksyon kanda pili sa masunod na taon da target na mapalangkaw sabi kan Departamento kanda Agrikultura. Maabot sa 15 mga miyembros kanda Concepcion Criminal Group ana naga-surrender sa partibismo kanda mga autoridad. 40 mga US asin na Philippine Army nagsagibukan pinagapod na urban search and rescue operation sa irarom kan pinagapod na Pacific Partnership 2024. Pagbaba o sa iba pang pabayukan na mga barata sa lado lokal, pagbaba ka na inflation na rate sa Bicol na irestro. Pamayo pa kita ka na mga barata sa lado lokal, lalaki arestado sa partibismo kanda pagputol ni na kaoy duman sa presentasyon na Camarines Sur. 14 mga miyembros kan na PNP Kasurog nagtapos kan pinagapod na combat tracking course. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos ni na pagirumdum. Mga tugang liwat maray na aga, ako si Junel Cuba. Sa detalyes na kita kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal, ang kakao, anda saro sa mga priority high value commune o commodity sa Bicol, dakula ang papila na tinatawan doon digdikan Departamento kan Agrikultura sa Bicol sa pagpapaasenso kan na kakao business on pa kan 2023. Anda Bicol ang pangsiyam sa kakao producing region sa interong Pilipinas. Egwa nina 133.86 metric tons annual volume kan na produksyon. Aabuton man sa 2.04 na ektarya kan daga sa Rion Bicol ana may tanom kan kakao may 2,080 ana mga kakao farmers na nairehistro sa Registry System for Basic Sector and Agriculture RSBSA. Ana mga parauma, iyo ana nakikinabang sa manlain-lain na intervention kan Department of Agriculture DE Bicol sa irarom kan pinagapod na High Value Crops Development Program, Coconut Farmers and Industry Development Plans, Community-Based Farm Enterprise Development, Farm Rehabilitation and Improvement Component, kabali na ana intercropping, asin ana kape, asin an kakao, saro na digdi si Florelia Rafaeli Warandnik, farm owner kana Crave Cacao Orchards, asin na presidente kan Cacao Growers Association kan Barangay Bigaas sa Calabanga, Camarines Sur sa pahayag kana sambit ng persona.
Digdi ipinagapahayag kani na bago subot siya naglaog sa pagtatanom nin kakao, siya ang dating IT professional. 2018 kan magdesisyon ana sa indang pamilya na magbalik dyan sa Banwaan kan Kalabanga, Camarines Sur asin magtanuma urog pa taigwanin na dagang pwedeng pagtanuan na naghanap siya ni na craft na pwedeng itanom asin na pili kadi iyo ang kakao dakulang impluensya sa sainda ana paborito nga inumo na tablia sa iyaman na nanamis ana pagsakat sa kahoy kan kakao kan siya aki pa nagkukuanin hinog na kakao asin na kakakanon ana mga beans kani ana Crave Cacao Orchards iyo ana na-establisar ka na pamilya ka na 2019 binakal niya ana 4.1 hektaryas na farmland na kung saan tinatanuman kan high value crops nin kakao asin man kan pili sangunyan ang sindang farm igwanin 2,500 na grafted nin cacao trees asin 300 na grafted nin na pili trees gikan sa 2019 idinagusdagos ninda ang pagtanom sa gunang 2020 asin 2021 nagpon sinda kan 500 grafted cacao seedling nagikan sa parte mismo kan Departamento kan Agrikultura sa Bicol kan 2020 asin na uminabot nin 1,000 grafted seedling ang sindang na tanom asin dagdag pa ang 1,000 grafted seedling kan 2021 pinasalamatan kani ang Departamento kan Agrikultura ninulita mantang pinagahalat ninda para magbunga ang kakao paragos ang intervention asin tabang kana nasambit ng opisina kan gobyerno sa papadagos nin training mapadapit man sa cacao production asin good agricultural practices kung paano ang nursery establishment hands-on cacao production asin iba pa nagtauman ang Departamento kan Agrikultura kan mga pinagaapod na farm inputs arog kan na organic fertilizer farm tools na magagamit sa pruning pag-manage asin na pag-mantinikan sa indang cacao farm tinawan doon ka na sambit ng persona na ana crave ana nagpuon sa cravings o ana pagkakaigwa nin pagkakanin tsokolate ini ana simbolo nin mga positive emotion arog ka na in love celebration o nagahanap nin energy urog na kung may kamunduan na ang tsokolate subuot nakakatabang man para maging maugma ma-in love asin na iba pa kana 2019 subuot nakapagpartisipar siya sa sarong gap trading na sponsor kan Department of Agriculture Bicol digdi niya nabisto ang gap o ang pinagapod na good agricultural practices pag-abot sa pagtanom digdi man niya napailing ana programang ini ninuli man kan na negosyo kundi sa pagkakanda sa kapakanan kan mga nagigibo asin man salado man kan kalikasan ini ana kausa kaya subuota nag-apply siya sa GAPA certification handa naman subuota siyang magtabang sa staff kan Department of Agriculture Bicol tanganing mapadali ang pagsumitikan mga dokumento asin na maitao ang GAP certification permi subuot niyang ipinapagirumdum sa saindang mga farm workers ang importansya kan GAP sa saindang cacao orchards and Crave Cacao ang nasa Banwaan kan Kalabanga, Camarines Sur maikukonsidera na saro sa agritourism destination sa Bicol na dinadayo kan mga turista asin man mga bisita sa ngunyan paragos ang pag-asenso dakula ang papil na ginagampanan kan Departamento kan Agrikultura sa Bicol sa pag-asenso kan cacao business sa Bicol partikular na dyan sa Banwaan kan Kalabanga, Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, nagkapirang hotel sa laog kan siyudad Canaga pulibok na para sa Piña Francia Festival. Boyet Padere sa detalye. Pulibok na ang nagkakapirang Darakulang Hotel sa Siyudad Canaga huli sa Piña Francia Festival 2024.
Kaibahan sa mga pano ng hotel, ang Villa Caceres as in Avenue Plaza, Puon Translation Procession, Military Parade, Civic Parade as in Fluvial Procession. I-schedule ang inspection kan pinagsarong mga opisina sa mga hotel, pati ang mga accommodation sa mga masunod na semana. Hihilingon ang kalinigan, tibay kan mga building as in iba pa. Inaasahan kan LGU na madakol paan magpapabukuli sa dakol ang mga aktibidad. Religious at civic events na itong propalar urog na ang pagselebrar kan Bicolan dyan ikasanggato sa anibersaryo, kan canonical, kan Peña Francia. Para sa BBS News, Boyd Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, 14 pulis o PNP Kasurug nagtapos kan combat tracking course. Nagtapos kan combat tracking course ang 14 miyembro kan non-commissioned officer kan Philippine National Police gikan sa Police Regional Office No. 5 duman sa Camp Samyon Ola sa siyudad kan Legazpi sa probinsya kan Albay. Anasambit ng kurso sarong inisyatiba ni PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Andrew P. Dizon katabang ang PNP Explosive Ordnance o Ordnance Disposal K9 Battalion Army Intelligence Regiment of the Philippine Army asin man Regional Learning and Doctrine Development Division na igwa ni na katuyuhan na matawa na ana mga opisyal kan pulisya ni na importansya sa pagkakaigwa nin kaaraman sa paghanap pagtukdo asin na pagduhol nin na importansya sa mga palatandaan tangani man na mangalap din na mga tumpak na mga impormasyon na manungod man sa potensyal na kalaban na nagpuon ang training kan Abril 28 sa gunang Agosto 7 kung saan digdi o minagi sa 90 dias ang mga kapulisan sa mga tracking techniques, sign interpretation, survival skills, asin ang paggamit kan mga pulis service dogs sa pagsusubaybay sa mga kalaban, tampok sa pagtatapos kan kapulisan ana pinagaapod na simultaneous exercise kung sa ine ipinagpailing ka na mga ni an sa indang mga naipasudod na mga training kabali digdi na pagbilog kan 5 tao na tracking team mga aksyon sa aksyon sa sarong lugar ning enkwentro pagpili asin pagpapailing kan mga artikulo kana pagbangon kana mga ido asin serbisyo kan pulisya pagsasagibo kan pagsubaybay sa mga kalaban na pagduhol nin kaulugan sa mga indikasyon kan na ido sa serbisyo kan pulis tanganing digdi magsagibonin pag-aatake sigun paman ki Regional Director Dizon ini an inot na pagkakataon na isinagibo na sambit ng korso sa PRO5 Bicol Region tiwala siya na dakula ang maitatabang kani sa pagdanay kana maray na kaligtasan kan publiko sa intirong Bicol Region. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Rider nin motorsiklo erido sa aksidente duman sa Banwaan kan San Fernando, Camarines Sur. Mike Gravito sa detalye. Nagsapo ni na pagkerido sa sayang lawas ang sarong motorcycle rider matapos na ini ang magkasabat aksidente dyan sa Banwaan kan San Fernando, Camarines Sur. Sa report gikan sa PNP San Fernando, pasado alas 8 ninbanggi kasubanggi kana mangyari ang aksidente sa kalabaan kan Mahalik Highway sakop kan Zone 1, Barangay Pamukid, San Fernando, Camarines Sur. Pigbabagtas kan sarong Skygo motorcycle na may plate number E502BW na pinagmamaneho kan sarong Dexter, residente kana Banwaan gain sa Camarines Sur, ang nasambit na nga tinampo papasiringon sa town proper kana San Fernando kan pagabot sa lugar kang insidente sarong truck na may plate number NGR 6975 na pinagmamaneho kan sarong John, residente kan General Trias, Cavite, ang nagbalyo sa nasambit na nga tinampo na pinag-agihan kan motorsiklo dalan tanganing sinda ang magka head-on collision. Nagresulta ini sa pagkakairido kan motorcycle rider na tulos man na pinag-argapan kan nagresponding mga otoridad, pinagdara dyan sa Bicol Medical Center, Siyudad Dinaga,
para sa magkakanigong atensyon medikal. Para sa serbisyo publiko, si Mike Gravito, Basta Bareta, sigurado. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, ang produksyon kan pili sa masunod na taon target na mapalangkawa anda kalidad kaniya asin manda anda produksyon kani digdi sa intirong Kabicolanda. Target na ngunyan kan Department of Agriculture Bicol na mas pang mapalangkaw ang produksyon kan pili sa masunod na taon sa Rion Bicol. Sa pahayag ni Marie Cresa Reporba, Assistant Regional Coordinator kan High Value Crops Development Program HBCDP kan Departamento kan Agrikultura na basado sa record kan Philippine Statistic Authority PSA kan taon na 2023 gwasubot nin 1,725 na hektaryas nin tanuman nin pili asin na nakakapagharbis na digdi nin 4,728 metriko tonelada na produksyon na ang target ninda nga mapalangkaw pa niya sa masunod na taon. Basado man ki Reporba, gusto ninda nga maparani asin mapadakul na pili sa Bicol. Ninulit na may demand ini sa local asin na international market. Sa ngunyan, sigun ki Reporba, ang pili Tikno Demo na sarong proyekto sa irarom kan pili development program ano batong mag-ingkaminara ang mga parauma pampublikong institusyon asin mga pribadong grupo na magtanuma nin kadakol na pili para manda masustiniran ang dadakulang industriya kani sa partibismo kan nasyon asin sa luwas kan nasyon. Sa irarom kan programang ini, ang mga interesado asin kwalipikadong benepisyaryo ang makakaresibe nin libreng pagtanom kan grafted pili na may kaibanan na organic fertilizers na magagamit sa pagtanom sa ngunya na taon. Sigun paman ki Reporba, egwa din 100,000 pesos na grafted pili seedling nasa presente ipinapamudbud kan Departamento kan Agrikultura sa Kabiculan. Apuer kaya, egwaman subot nin libreng training para man sa pili production ang nakikipag-ulay na ang Departamento kan Agrikultura sa mga local government units para digdi mantang ana mga municipal HBCDP focal person and binibisita ang mga naitanom na mga pili asin na minomonitor kan Departamento kan Agrikultura asin man kan LGUs tanganiman na masubaybayan ang pagtalubo kani. Basado pa man ki Reporba, ang Departamento kan Agrikultura sa paagiman kan sa indang agribusiness and Marketing Assistance Division o ang pinakaapod na AMAD ang padagos-dagos ang pagtabang sa pagbinta asin na pagproseso kan pili nuts sa paagiman kan mga market-related activities. Napagarman na ang pili flagship commodity kan Bicol ninuli kan na endemic subot ini sa riyon asin nasa 85% ang national production kani gikan sa parte kan Kabiculan. Sa ngunyan, kadakol na subot ang nagtatanom kan pili tree sa parte kan na probinsya kan Albay, Sorsogon, Sering Banda, ang pinakadakula iyo ang probinsya kan Camarines Sur. Mantang nagdadakul man subuot ang nagtatanom kani sa iba pang mga probinsya sa Bicol. Niluri kan mga programa kan HBCDP na nagtatabang sa pagtanom kan pili. Iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal. DTI Camarines Sur pinaliwanag ang konsepto kan price freeze. Daryl Banya sa detalye. Sinabi ni DTI Camarines Sur Provincial Director J. Adlan na sa Limbungan Price Act and Price Freeze. Ipinapautog din igwanin deklarasyon ng State of Calamity sa sarong lugar. Natakod ka ini, pwede man subot magdeklara kan sinabit ng State of Calamity ang lokal na hepe ehekutibo, arogan gobernador, alkalde o ang presidente. Sigon pa ki Adlan, in kaso igwang deklarasyon kan State of Calamity sa sarong lugar, ang mga basic necessities ang dapat na automatikong mayong paghiro sa presyo ka ini. Dawa pa subot sarong porsyentong paghiro, may kukonsiderar na violasyon sa nagadanay na panundon. Ang mga mapapatutuuhan na nagpabalgar sinabit ng kasuguan, siserbihan ni Notice of Violation kung sa igwang aatubango na penalidad na nag-aabot sa 5,000 pesos
hasta 200,000 pesos. Depende ini sa frequency kan violasyon, as in volume kan produktong embelto. Sa presente pag-inkaminal ni Ablan, ang gabos na perming mag-utob sa lay, tangarig na dai mamugtak sa alanganin ng sitwasyon ang sa indang negosyo. Dagdag to barata sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta. Sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan na sa tuyang mga barata sa lado lokal, nagsagibo kan pinag-aapod na Search and Rescue Operation anaabuton sa 40 na mga US asinman na Philippine Army duman sa parte kan probinsya kan Albay na ini pinagpartisiparan kan 66 na partisipante gikan sa City Disaster Risk Reduction Management Office, Armed Forces of the Philippines AFP, Bureau of Fire Protection BFP, Philippine Army asinman ang Philippine Air Force. Iyan sa pinag-aapod na sa Irarom kan Pacific Partnership 2024 nagsarong pwersa ang abuton sa 12 na National Guards gikan sa Estados Unidos de America, 19 gikan man sa lado kan Philippine Army, siyam anali man sa Philippine Air Force matapos na panginutan ana mga training sa Old Airport duman sa parte mismo kan na probinsya kan na Albay. Iyan na pinaggibo kan na pitsa uno kan bulan kan Agosto asin matapos sa gudnang bulan nin o sa gudnang pitsa 13 kan na bulan nin Agosto basado kay Captain Joshua Agende, Operation Officer kan US Army, nagkapera sa mga training na isinagibininda para man sa mga partisipante na mga Pilipino asin na collapse structure training, rope rescue training, support for recovery in casualties, asin ang paggamit nin helicopters sa pag-rescue kanda mga i-rescue. Dagdag pa ni Akinde sa paagi man na subot kani nagtataunin mas hararom na pagkanuod ang mga Pilipino sa pag-rescue sa kada igwaning kalamidad arog kan linog asin man tsunami. Tinawan doon ni Lieutenant Colonel Ariel Galimba kana Puwersa Armada kan Pilipinas o AFP ang sa indang mga nanunudan sa nasambit na nga aktibidad subuot bago sa saindaan Advanced System Command na ipinagpailing kanda mga miyembros kanda Puwersa Armada kan Amerika. Iyan sa lado man kan pinag-aapod na rescue operation. Sangunyan magagamit na ninday ni sa laog kan na Bicol Region asin sa parte kan Pilipinas. Nakatalaan man na sa Agosto 12 isagibo ang pinag-aapod na Culminating Training Exercise CTE kung saan itataw kan mga partisipante ana sa inda mismo nga mga nanodan sa sindang pagkakaigwanin training sa laog nin haros 2 simanang training. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, suspek sa kasong robbery nadakop duman sa siyudad kan Iriga. Boss Oka Isminda sa detalye. Takop na kan mga autoridad sa siyudad kan na Iriga ana sarong wanted anduman sa probinsya kan Albay. Mga bandang alas 4 ni na pagkahapon kan arestaron sa zona 2 kan San Roque, Iriga City ang suspect na pinagbisto sa alias na Idi, 51 anyos, residente kan Sudado sa La Purisima, Pulangi, Albay. Ang nasambitan ng suspect kanigwani na madambianto dereso sa kasong robbery asin na ini an convicted sa nasambitan ng kaso. Ang nasambitan ng suspetsado ang igwanin na criminal case number 17262 asin na ini ang kasong robbery. Base naman sa report ang kantidad 120,000 pesos ang rekomendadong piyansa para sa temporaryong libertad kan nasambitan ng akusado ng unyan iyaon na sa kustodiya kan Iriga City PNP. Dagdag na bareta sa lado lokal Escarismenda. Basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa
Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, si ABC President Asun Piñaplor nagpabor sa modernisasyon kan Naga City Public Market. Pabor si ABC President Asun Piñaplor sa modernisasyon kan Naga City People's Mall na soprong prosopuesto kana sarong konsyal kan siyudad Canaga susog sa prosopuesto ni konsyal Joe Perez. Tigmamauot na digdi pasa dito na sanaan merkado publiko asinda digdi napapanaunang bago naman subuot ini huli man ka na nagsusurol puta naman sa laog kan siyudad Canaga ang mga satellite market asin mall sigun ki Captain Asun napapanaw naman ang modernization kanda nasambit ng istruktura ninhuli naman kan kagurangan asin presenting estado kani si Asun Piñaplor saro sa mga konsyal kan siyudad Canaga na dainagigirong sa laog kan sanggunian panglunsod. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal. Inako ni Mayor Jess Camara kan banwaan kan Libmanan Camara di Sur nagdakulang tabang nadadaraw sa sainda ada banwaan o sa banwaan kan Libmanan Camara di Sur urog na pag-abot sa income ana pinagatitindog na wind farm nangunyan labo-labo na ang konstruksyon sarong proyekto na pinagadaran ni Gobernador Luigi Villafuerte kan Camara de Sur, Congressman Elry Villafuerte, asin man ni Congressman Mix Villafuerte. Ini tangani man na makapagproducer ni na kadagdagan na kuryente, tangani nga may hera sa parte mismo kan mga konsumidor, asin sa paagi kayan may posibilidad na magbaba ang taripa sa lado kan na kuryente. Sinabi ni Mayor Jess Camara, oras na mag-operar ang wind farm, 60 sagud ng 90 milyones pesos kada taon ang malaog na income sa saindang munisipyo. Apwera pa kani magiging tourist destination and barangay kung saan yaon nakatindog ang wind farm. Uya si Mayor Jess Camara kan banwaan kan Libmanan Camara de Sur. Tama ka po dyan, David. Kita pulaon pong benepisyo. And so hapon po, ilang percental po ako din sa akong data na kung saan tinawanta pong halimbawa ang Pinilla Rizal na igwa po ni na wind farm. Ang dadarahon pong revenue generated para sa banwaan ng Libmanan pag once na nag-operar na po ang wind farm, from 60 to 90 million a year po ang iatod na revenue po para sa banwaan ng Libmanan. And afuera po kayan, magiging tourist destination po ang mga barangay na yaon po dyan sa may parte po kan wind farm. Kaya kami po sa Tourism Development Program nakaibahan na po ang mga postalis ng mga barangay dyan sa pighahandaan na po na maging parte na po kan tourism destination sa Banwaan ng Libmanan. Si Mayor Jess Camara kan banwaan kan Libmanan Camara de Sur. Focus ngunyan ang mga opisyal kan Pamplona Camara de Sur nakabaliman sa Team 1 Camp Sur na matauanin dakulang atensyon ang pangangaipo kan sa indang constituentes kaya padagos man ang paggibunin mga solusyon kanda grupo kanda Team 1 dyan sa parte mismo kanda Pamplona Camara de Sur saro digdi iyo ang pangangaipo sa lado kan tubig kan mga residentes. Huli man kan kakulangan ngunyan kan na maluya pa ang supply kana sambit ng tubig dyan sa sindang lugar. Ang source kaya kan supply kan na tubig iyo mo na ang papakarayon asin aasikasuhon na digdi marehabilitar. Yan tanganing mapabulusan man o abuton man ang mga barangay na naglalaom sa water district dyan sa parte mismo kan Banwaan kan Pamplona Camara de Sur o yaman ang mga pahayag ni Kagawad Nilda Dunakaw kanda Banwaanin Pamplona. Talagang gusto ming matauanan kaming mga pangangaipo ang samong mga constituentes. Ano po dyan ang tubig. Igwa po kami ng tubig level 2. Ngunyan po nga ni problemado, kulang talaga ang supply. Duman po isang source na masyadong pakaray, gibo po. And talaga na po, dahil lang masuffice, lalo na po kaini yung kaining nakaaging tag-init, talaga pong kulang sa supply ng tubig.
Ang pinaka-ano lang po niyan, agar i-rehab niyo na lang and papakarayo na lang si source. Si Kagawad Nilda Dunakaw kan na Pamplona Camarines Sur. Anda pagpapatindog kan double standard na slaughterhouse iyo anda piga lalakaw na ngunyan kan na LGU dyan sa Banwaan kan Pamplona Camarines Sur. Iya anda tangani manda na mapakaray anda kalidad kan na sa indang mga buno o kan sa indang buno anda kung sa indinadara anda mga hayop na dyan pinagbubuno. Ini ang naging pahayag ni Konsyal Nilda Dunakaw. Ang slaughterhouse ititindog mismo sa daga na pigbakal kan local government kanda Pamplona Camarines Sur na yaon dyan sa San Gabriel, Pamplona kung saan magiging kataid naman kani ang opisina kan mao ang double standard slaughter ang magiging moderno nga bunuan na kung saan dyan dadarahon ang mga hayop na bubunuon hali sa Banwaan kan Pamplona asin iba pang mga pagtaraid na lugar na pwedeng mabinipisyaran kani. Uya pa si Kagawad Nilda Dunakaw. Naman din po ni ikasaad itong double A standard na slaughterhouse para sa raro na po duman ang sa agriculture and may balak po nagibuhin niyan EPAR. Partibayan kan mga pahayag ni Kagawad Nilda Dunakaw. Daga lang ang nakakaulang tanganing mapuna naman ang construction kan community college na itutugdok sa Banwaan kan Pamplona Camarines Sur. Sangunyan, mayo kaya nin sa diring dagaan gobyerno lokal kanda Banwaan kanda Pamplona Camarines Sur. Sulaminting nakakabala para man sa pagpuon kan na pagtrabaho kan community college. Ini ang rason kung kaya digdi planong unyan kan lokal na gobyerno kan Banwaan kan Pamplona na magkaigwanin pag-utang sa bangko para man makabakal nindaga napapatindugan kan community college. Si Governor Luigi Villafuerte nagpahayag na sa LGU dyan sa Banwaan kan Pamplona Camarines Sur na igwana nin nakatagamang 50 milyones pesos na pundo para man sa pagpapatindog kan community college sa Pamplona Camarines Sur. Si Gobernador Luigi Villafuerte, Congressman Elry Villafuerte, asin man si Congressman Migs Villafuerte, anda padagos na pinaghihisip iyo mismo ang puturo kan mga kaakian asin makatapos sa indang pagklase kaya plano kani ang pagpapatindog nin mga community college sa mga Banwaan digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Kabali na dyan sa ipapatindog na community college iyo mismo ang Banwaan kan Pamplona. Uya si Kagawad Nilda Dunakaw kan Pamplona Camarines Sur. Ang kay community college, sabi ni Gob, igwa na kami 50 million for the construction of community college. Diya ko wala ba naman tabang? Wala tabang. Ang problema nilang po, mamayo talaga kami ng daga. So, igwa pa ma'am ining sa PH ma'am, magpapabahay, mga dalang kaming daga, mayo po kaming daga. Nakaipuhan na sa munisipyo. Yan ang parti pa kan mga pahayag ni Kagawad Nilda Dunakaw kan Pamplona Camarines Sur kung saan tinatawanin dakulang atensyon ni Gobernador Luigi Villafuerte asin Congressman Elry patin Congressman Migs Villafuerte ang pagkakaigwanin community college sa Pamplona tanganing makapag-adal asin makatapos sa pagklase sa kolehiyo ang mga estudyante na daing sukat alagad mayong babayadan ta libre asin maging marayan puturo ninda pag-abot kanal daw. Yang mga tugang ang mga barata sa pangarangkan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga barata yaon dyan sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pavis, Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sinong para barata si Junel Cuba. Mabalos po kan sa inong pagantabay, mapasatuya pulugod ang biyaya asin bendisyon kan mahal na Diyos. Basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.